Mga kababayan, nakaranas na ba kayo ng mabibilaukan, nakaranas na ba kayo? Yan guys, ngayon ang pag-usapan natin. Dahil sa pamamagitan nitong PhilHealth na to, biruin mo umabot ng 173.4 billion ang nakulikta nila sa taong bayan, sa mga katulad namin na kinukuhanan ng kinakaltasan kami sa PhilHealth na yan. Pero ang ginawa nila, iniipit nila, imbis na itutulong nila sa mga mahihirap, ang ginagawa nila, iniipit nila para kulimbatin nyo, para kukunin nyo yung pera ng taong bayan. Tapos nagpadagdag pa. Isipin mo, nagpadagdag pa. Magkano kinakaltas nyo sa amin? 400. Maabot na ng 400 sa isang buwan. Tapos ganyan ang gagawin nyo, iniipit nyo. Ano yon? Kukulimbatin nyo? Personalan? Tingnan nyo guys yung kaltas sa akin. Umabot ng 400. Tapos hindi pala ginagamit, hindi pinapantulong doon sa mga mahihirap natin, na mga kababayan. Ganito pa guys, pahirapan pa sila. Pag na-hospital ka pa, pahirapan ka pa. Ang ginagawa nila, hindi pa tinatanggap yung yung sa PhilHealth mo pag hindi ka na admit ng isang araw o 2 araw. Pero kung mga konti lang, mga oras lang na ikaw ay ma-admit, hindi na, ayaw nila. Hindi tinatanggap yung PhilHealth mo. Anong klase yan? Nagpabayad pa sila, nagpapa-contribute pa sila ng ganyang PhilHealth kung hindi laman na magagamit. 'Di ba? Dapat yan, ang gobyerno, katulad namin na kinakaltasan, dapat mayroon kaming PhilHealth card o health card para magamit namin kung sakaling magpa-check up kami, magagamit namin. Kaysa naman na hindi nyo pinapagamit sa mga tao, hindi nyo tinutulong sa mga tao na mahihirap. Ang daming mga kababayan natin na mahihirap na hindi makapag bayad-bayad sa ospital. Isipin mo, 173.4 billion. Iniipit nyo at hindi nyo tinutulong sa mga mahihirap. Ano yan? Iipunin nyo para pag halimbawa na hindi ma-audit, kukunin nyo. Nakakahiya kayo. Sinong hindi magagalit yan? Pambili na lang namin ng bigas, isipin 400, ibibili namin ng bigas yun, 4 na kilo pa yun. Mapapakain pa namin sa pamilya namin ng 4 na kilo na bigas yan. Pero ang ginagawa nyo, dati mabot lang ng yan, 100 plus o 87 yung una, tapos tumaas uli, tapos nagiging ngayon ang taas, tinaas ng tinaas, tapos hindi naman pala nagagamit. 400 na ang kinakalta sa akin sa PhilHealth na yan. Alam mo na, gustuhin naman ng tao na lagi magkakasakit sa PhilHealth na yan. Ilang taon ako naguhulog dyan. Pag ma-hospital ka, wala, pahirapan ka pa. Kailangan kukunin mo na lahat muna, ganito ganyan, bago i-refund. Ganyan ka, takapal ng mukha yung mga taga PhilHealth. Sabihin ko na sa inyo, ang kapal ng mukha nyo. Hulog kami ng hulog, tapos ganyan ang mangyayari. Hindi nyo na itutulong sa mga mahihirap. Dapat yan, nananawagan kami na dapat yan, tanggalin na yan. Kasi ganyan din naman, pahirapan din naman, hindi nyo naman naitulong. Kawawa naman kami na naguhulog ng mga ganyan. Hindi ako guys, ito tingnan nyo yung balita sa hindi ako nagsasabi-sabi lang, pakinggan nyo guys yung balita. Halos mabilaukan daw ang mga kongresista nang malamang aabot sa 200 bilyong piso ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Kung ganyan daw pala kalaki ang perang hindi nagastos, bakit hindi ito ipinantulong sa taong bayan? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagulantang ang mga mambabatas nang malamang ang laki pala ng perang hindi nagagastos ng PhilHealth. Gayong napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong sa kanilang hospital bills.
Sa pagdinig kanina ng House Committee on Health, napag-alamang 173.4 billion pesos ang sobrang pondo ng PhilHealth noong nakaraang taon. Galing yan sa mga nakolekta nilang pera sa mga direct contributor. Bukod pa yan sa higit 38 billion pesos na government subsidy ng PhilHealth at ang halos kalahating trilyong pisong reserve funds ng state insurer. Halos nanlaki tuloy ang mata ng mga mambabatas sa laki ng perang hawak ng PhilHealth pero hindi naman ipinamamahagi sa taong bayan. Mabibilaukan po kami dito. Katulad po ng PhilHealth, kayo PhilHealth clearly nabibilaukan po kayo sa dami po ng pera na pumapasok sa inyo. Kami rin po dito nabibilaukan po. Ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? Giit ni Marikina Representative Stella Kimbo na isa ring ekonomista, ang laki ng sinisingil ng PhilHealth. Bakit hindi na lang taasan ang benepisyo ng mga miyembro nito? Total nag-uumapaw ang pera ng ahensya. Sagot ng PhilHealth, we have increased our benefit packages starting last year, and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and covered by the Consulta program. bukod dyan, pinuna rin ng kongresista ang laki ng sinisingil ng PhilHealth. Kung hindi aniya bababaan ng singil, edi suspindihin na lang ang pangungulekta para may dagdag pang gastos pa ang mga manggagawa, lalo ngayong nagmahal ang mga bilihin. Hirap ang taong bayan. Suspend premium payments. At matagal ko na sinasabi po ito sa inyo, lagi po ninyong tinututulan. Kabilang yan sa mga pag-aaralan. Sa ngayon, inaprubahan na ng komite ang motion na udyokin ng PhilHealth na gamitin ang sobrang pondo nito sa automatic coverage para sa mga person with disability at mga sanggunian kabataan officials. Nagbabalita mula sa Frontline,